8 taon. 8 taong nanatiling tapat si Miren sa isang lalaking tila pader ang katahimikan, habang ang kanyang asawa ay nakahandusay sa malamig na sahig ng ospital dahil sa labis na pagod. Isang estranghero ang naglatag ng bitag ng pagmamahal, isang yakap na mapagpanggap, isang bulong na lason. Hindi kanya mahal, Miren. Sa pagitan ko katapatan at pangangailangan, alin ang mas matimbang? Handa ka bang manatili sa dilim o magpapadala sa liwanag na susunog sa iyong dangal? Sino nga ba ang tunay na nagmamahal at sino ang nagmamanipula lamang? Bakit ka pa naghihintay sa isang taong ang katahimikan ay higit pa sa isang sampal sa iyong pagkatao? Ang boses na yun ni Robert ay tila isang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Isang alaalang pilit bumabalik habang si Miren ay mag-isang nakatayo sa kanilang maliit na kusina. Sa ibabaw ng mesa, ang usok mula sa mainit na arroz caldo ay dahan-dahang nawawala, sumasabay sa unti-unting paglamig ng pag-asa sa kanyang puso. 8 taon. 8 taon na niyang tinitimpla ang pagmamahal sa gitna ng mga sangkap na hindi kailanman naging sapat para punan ang lumalaking puwang sa pagitan nila ni Jonas. Ang kanyang mga kamay na namamanhid na sa maghapong pag-aasikaso sa mga reklamo ng mga dayuhang kliyente sa kanyang trabaho ay maingat na humahawak sa isang maliit na cake na siya mismo ang nag-bake. May nakasulat doon na, "Happy ika-8 anniversary, mahal." Ngunit ang mga titik na gawa sa asukal ay tila mga uod na kumakain sa kanyang dangal habang lumilipas ang bawat minuto ng hating gabi. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay niyanig ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng matigas na kahoy ng lamesa. Ang bawat pag-ugong nito ay tila isang babalang ayaw niyang pakinggan, isang hudyat na ang gabi ng pagdiriwang ay nauwi na naman sa gabi ng pagdadalamhati. Sa kabilang linya, ang tinig ng isang nurse ay formal at walang emosyon. Sinasabing ang kanyang asawa ay dinala sa emergency room ng isang ospital ng gobyerno sa Quezon City. Nang makarating si Miren sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malungkot na liwanag ng mga fluorescent lamp ay sumalubong sa kanyang naguguluhang diwa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay nagdadala ng takot at panunumbat. Doon, sa isang mahabang upuan sa madilim na pasilyo, nakita niya ang kanyang asawa. Hindi ito ang Jonas na nakagisnan niyang matikas at matatag. Ang nakita niya ay isang lalaking tila isang anino na lamang ng kanyang sarili, nakasandalang ulo sa pader, at ang mga kamay na puno ng kalyo at itim na langis mula sa pag-aayos ng mga makina ay mahigpit na nakayakap sa isang selyadong folder. Dahan-dahang lumapit si Miren, ang kanyang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang masilip niya ang loob ng folder na bahagyang nakabukas, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang mga dokumento para sa IVF treatment na may pangalan niya, mga reseta ng gamot na napakamahal, at ang isang maliit na notebook kung saan nakalista ang bawat oras ng overtime na pinasukan ni Jonas. Lahat ay naroon. Sa loob ng 30 oras na diretsong pagtatrabaho, hindi pala siya kinalimutan ng asawa. Habang iniisip niyang pinababayaan siya nito, hindi niya alam na tahimik na inuubos ni Jonas ang sarili niyang lakas at kalusugan para matupad ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Miren, you look so broken. Hindi ko na kayang panoorin kang nagdurusa ng ganito. Ang biglang paglitaw ni Robert sa kanyang likuran ay nagdala ng isang uri ng init na hindi niya naramdaman mula kay Jonas sa loob ng mahabang panahon. Ang marahan at maingat na pagpatong ng mamahaling coat ni Robert sa kanyang mga nangangatog na balikat ay tila isang bitag na gawa sa sutla. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay pumatay sa amoy ng gamot at paghihirap sa paligid. Tingnan mo siya, Miren. Pagpapatuloy ni Robert. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na habag habang nakatingin kay Jonas na tila isang bangkay na humihinga pa. Isang lalaking hindi marunong mag-alaga sa sarili niya ay hinding-hindi makakapag-alaga
sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi dapat ganito kasing pait. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon kung narito ako. Ang bawat salita ni Robert ay tila isang karayom na itinutusok sa mga sugat sa puso ni Miren, naglalabas ng lason ng pagdududa. Tumingin si Miren sa kanyang asawa na hirap sa paghinga at pagkatapos ay sa lalaking nag-aalok ng sandigan sa gitna ng bagyo. Bakit sa sandaling nalaman niya ang tunay na lalim ng sakripisyo ni Jonas, ay doon din siya nakaramdam ng pinakamatinding tukso na bumitaw. Hanggang kailan kayang manatili ng isang pusong tapat kung ang tanging ibinibigay sa kanya ay ang katahimikan ng isang bayaning unti-unting nauubos? Ang bawat yabag ni Doña Celeste sa makinis na sahig ng kanilang sala ay tila isang mabigat na hatol na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Miren. Pagkauwi nila mula sa ospital, ang bahay na dapat ay kanlungan ng kapayapaan ay naging isang malamig na bilangguan. Si Jonas ay dinala agad sa kanilang silid upang makapagpahinga. Ngunit si Miren ay nanatili sa sala, nakatungo sa harap ng kanyang biyenan na mahigpit na hawak ang kanyang krus na pilak. Ang mga mata ni Doña Celeste, na tila mga talim na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ay walang bakas ng pagod. Tanging matinding galit at panunumbat lamang ang mababasa rito. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko, Miren. Ang boses ng matanda ay mababa, ngunit puno ng kamandag, na tila dahan-dahang sumasakal sa hininga ng manugang. 8 taon na kitang pinagtitiisan dahil sa utang na loob mo sa pamilyang ito. Pinakasalan ka ni Jonas kahit wala kang maibigay na kahit ano kundi ang iyong kahirapan. At ngayon, dahil sa iyong depektibong sinapupunan, kailangang magpakamatay ng anak ko sa pagtatrabaho para lamang mapunan ang iyong pagkukulang bilang babae. You are such a burden to him, Miren. Napakawalang kwenta mo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na hindi nagiiwan ng bakas sa pisngi, ngunit nagpapanas sa kaluluwa. Walang nagawa si Miren kundi ang mapakapit sa kanyang palda. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi siya sumagot. Alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang halaga at ang kanyang mga luha ay itinuturing lamang na sandata ng mga mahihina. Upang takasan ang mapanuring tingin ng biyenan, nagkulong si Miren sa banyo. Kinuha niya ang brush at nagsimulang kuskusin ang mga tiles ng may matinding puwersa. Tila ba sa paraang iyon ay mabubura niya ang lahat ng masasakit na salitang ipinukol sa kanya. Ang tubig na dumadaloy mula sa gripo ay gumagawa ng isang banayad at malungkot na himig na sumasabay sa kanyang tahimik na paghikbi. Sa bawat kuskus niya, naaalala niya ang init ng coat ni Robert sa kanyang mga balikat nung nasa ospital sila. Isang kabaligtaran ng napakalamig na pagtrato sa kanya sa loob ng sariling tahanan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang kanyang cellphone na nakapatong sa gilid ng lababo ay nagliwanag. Ang liwanag nito ay tila isang munting bituin sa madilim niyang mundo. Isang mensahe ang bumungad mula sa hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Kumain ka ng almusal, Miren. Please don't let them break you. You deserve to be cherished, not blamed. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miren na may isang taong nakakakita sa kanyang paghihirap. Isang taong hindi siya hinuhusgahan dahil sa kanyang kawalan. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng banyo ay biglang nyanig ng isang malakas na pagkatok mula sa labas. Sino ang kausap mo riyan, Miren? Ang tinig ni Doña Celeste ay muling narinig, puno ng suspisya at awtoridad. Bakit tumunog ang telepono mo sa ganitong oras? May itinatago ka ba sa amin? Napatigil ang tibok ng puso ni Miren. Ang kanyang kamay na hawak ang cellphone ay nanginig at ang takot na mabisto ang kanyang munting sikreto ay tila isang madilim na anino na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao.
Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kupas na kurtina ay tila walang dalang init para sa nanlalamig na pakiramdam ni Miren. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang bigat ng headset sa kanyang mga tainga ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang mga pasanin. Ang bawat boses ng mga kliyente sa kabilang linya ay tila mga huni lamang ng mga kuliglig na hindi niya maintindihan dahil ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa mga pangyayari ng nagdaang gabi. Ang hapdi ng mga salita ni Doña Celeste ay tila mga sugat na ayaw maghilom at ang imahe ni Jonas na wala pa ring malay sa kabilang silid ay nagpapaalala sa kanya ng isang pader na hindi niya kailanman matitibag. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, ang marahan at magalang na pagtawag ng isang boses mula sa labas ng kanilang bakod ay nakuha ang kanyang pansin. Nang buksan niya ang pintuan, isang delivery rider ang bumungad sa kanya. May bitbit na isang malaking paper bag na naglalabas ng masarap na bango ng bagong luto na pagkain at isang kumpol ng mga puting liryo. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit ang amoy ng mga bulaklak ay sapat na upang malaman niya kung kanino ito galing. Pagbalik niya sa kanyang desk, binuksan niya ang kanyang chatbox at agad na sumulpot ang mensahe mula kay Liza, ang kanyang pinakamalapit na kasama sa trabaho. "Sis, I saw the delivery rider sa tapat niyo kanina bago ako nag-log in. Galing ba yan kay Mr. Charity King?" Tanong ni Liza. Ang tono ay halata ang pag-aalala. "Look, Miren, I know you're going through a lot with Jonas and his mom, pero be careful. Masyadong mabilis ang galaw ni Robert. Hindi normal na ang isang client o donor ay nagpapadala ng ganyan ka-personal na gifts." Napabuntong hininga si Miren. Ang kanyang mga daliri ay nag-aalinlangan sa ibabaw ng keyboard. "Liza, he's just being kind. Alam niya ang sitwasyon sa ospital. He's just making sure I'm eating. Jonas is, well, he's physically there but he's not really present." "That's the point, Miren." Mabilis na sagot ni Liza. Ang mga taong katulad ni Robert, alam nila kung kailan pinakamahina ang isang tao. He's feeding your hunger for attention, not just your stomach. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita at mga bulaklak. It's a dangerous game, eh. Hindi na sumagot si Miren. Pinili niyang titigan ang mga bulaklak. Ang bawat talulot ng liryo ay tila isang pangako ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kinuha niya ang isa sa mga mainit na pandesal na kasama sa package. Ang lambot nito ay tila isang pagkilala sa kanyang pagod. Isang bagay na hindi na ibigay ni Jonas sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang dapit hapon, ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Iniluwa nito si Jonas. Ang kanyang mga mata ay mapula pa rin at ang kanyang pagkilos ay tila isang makina na malapit na ring masira. Hindi siya nagsalita. Dumiretso siya sa kusina upang kumuha ng tubig, ngunit napatigil siya nang makita ang mga liryo sa gitna ng kanilang maliit na mesa. Ang puti ng mga bulaklak ay tila isang malaking mantsa sa madilim at payak nilang tahanan. Tumingin si Jonas sa mga bulaklak. Pagkatapos ay kay Miren na nakaupo pa rin sa harap ng computer. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang uri ng matinding pagod na higit pa sa pisikal na aspeto. Inaasahan ni Miren na magtatanong ito na magagalit o kahit man lang magpapakita ng pagseselos. Ngunit ang kanyang asawa ay muling tumungo, uminom ng tubig at tahimik na bumalik sa silid nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Ang katahimikang yun ni Jonas ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa huling hibla ng pasensya ni Miren. Mas masakit pa ang hindi nito pag-imik kaysa sa anumang sigaw. Sa kanyang isipan, ang katahimikan ni Jonas ay nangangahulugang wala na itong pakialam, habang ang bawat bulaklak mula kay Robert ay nagsusumigaw ng pagpapahalaga. Hindi niya alam na sa kabilang silid, si Jonas ay napasandal sa pinto. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad,
dahil sa matinding inggit at kawalan ng kakayahan na ibigay sa asawa ang karangyaan ng kahit isang tangkay ng bulaklak. Ang matinding sikat ng araw sa labas ng gusali ay tila isang malupit na latigo na humahagupit sa balat ni Jonas. Sa itaas ng isang mataas na scaffold, ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng alikabok at init ng bakal. Ang kanyang mga kamay na nanginginig na sa pagod ay pilit na hinihigpitan ang bawat tornilyo ng dambuhalang air conditioning unit. Hindi niya iniisip ang panganib ng taas o ang posibilidad na muling manghina ang kanyang tuhod. Ang tanging nakikita niya sa gitna ng kanyang pagkahilo ay ang mukha ni Miren at ang pangarap na isang araw, sa dulo ng lahat ng pasakit na ito, ay maririnig din niya ang tawa ng isang sanggol sa loob ng kanilang tahanan. Para kay Jonas, ang bawat patak ng kanyang pawis na humahalik sa mainit na semento ay isang tahimik na panalangin na hindi niya kayang bigkasin sa harap ng kanyang asawa. Samantala, sa loob ng kanilang tahimik na bahay, si Miren ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagtitig sa screen. Ang lamig ng aircon sa kanilang silid ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kanyang sama ng loob. Isang notification ang muling sumulpot sa kanyang screen. Isang mensahe mula kay Robert. Miren, napanaginipan kita. Sabi mo sa akin, pagod ka na. I wish I could be there to just hold your hand and tell you that everything will be all right. You don't have to carry the world alone, my dear. Ang bawat salita ni Robert ay tila isang malambot na unan na sumasalo sa kanyang nahuhulog na diwa. Sa gitna ng kanyang kalituhan, lumabas muna si Miren ng bahay upang itapon ang basura, isang simpleng paraan upang makalanghap ng hangin na hindi amoy sama ng loob. Doon ay nakita niya si Mang Carding, ang kanilang matandang kapitbahay na noon pa man ay saksi na sa sipag ni Jonas. Miren, iha, tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinupunasan ang kanyang sariling noo. Nakita ko ang asawa mo kaninang umaga sa kanto. Tila siya ay mauubusan ng hininga at napakasama ng kulay ng kanyang balat. Sinabihan ko siyang magpahinga muna, ngunit ang tanging sagot niya ay kailangan niyang tapusin ang shift para sa inyo. Miren, ang asawa mo ay tila isang kandilang nauubos na ang mitya. Sana ay kausapin mo siya. Ang mga salita ni Mang Carding ay tila isang mabigat na bato na nahulog sa sikmura ni Miren. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong umiyak at yakapin ng asawa. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nalulunod pa rin sa galit dahil sa kawalan ng komunikasyon ni Jonas. Sa kanyang isip, ano ang silbi ng lahat ng pagtatrabaho kung ang kapalit naman nito ay ang pagkamatay ng kanilang ugnayan? Pagbalik niya sa loob, muling humatid ng mensahe si Robert, mas malambing at mas mapangahas. If Jonas can't see your worth, I can. I am always here, Miren. Just one word, and I will take you away from all that pain. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagsisimulang mag-type ng sagot. Salamat, Robert. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang marinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob ng kanilang pintuan. Sa sobrang taranta, mabilis na itinulak ni Miren ang takip ng kanyang laptop. Ngunit ang tunog ng pagdapat ng screen sa keyboard ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakatayo sa may pintuan si Jonas. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay tila wala ng buhay. Nakatingin siya kay Miren pagkatapos ay sa laptop na pilit nitong itinatago sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging napakabigat. Tila ba ang bawat hininga nila ay isang pagtatangka na huwag mabulunan sa mga lihim na pilit nilang ikinukubli sa isa't isa. Ang bigat ng hangin sa loob ng kanilang bahay ay tila isang dambuhalang kamay na dahan-dahang pumipit-pit sa dibdib ni Miren. Pagkatapos ng muntik ng pagkakahuli ni Jonas sa kanya,
Ang bawat pagkilos niya ay punong-puno ng kaba. Sa bawat sulyap ng kanyang asawa, pakiramdam ni Miren ay nababasa nito ang itim na tinta ng pagtataksil na nagsisimulang dumumi sa kanyang kaluluwa. Kaya naman, nang magpadala ng mensahe si Robert na nag-aanyaya sa isang tahimik na pagtitipon sa isang lumang simbahan sa gitna ng Maynila, tinanggap niya ito bilang isang pagkakataon na maglinis ng konsensya kahit na ang totoo ay lalong lumalalim ang kanyang paglubog sa kumunoy ng tukso. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy, kasama ang halimuyak ng insenso at mga natutunaw na kandila, ay sumalubong kay Miren pagpasok niya sa loob ng katedral. Ang katahimikan dito ay hindi katulad ng nakabibinging katahimikan sa kanilang tahanan. Ito ay payapa, tila isang kumot na bumabalot sa kanyang pagod na katawan. Sa dulo ng isa sa mga mahabang upuang kahoy, nakita niya si Robert. Nakayuko ito, tila taimtim na nagdarasal. Ang anyo ay larawan ng isang taong may banal na layunin. Dahan-dahang tumabi si Miren sa kanya. Hindi tumingin si Robert, ngunit ang bawat paghinga nito ay tila sumasabay sa kaba sa dibdib ng babae. Ang mga anino ng mga santo sa paligid ay tila nagmamasid. Ang kanilang mga matang gawa sa kristal ay mapanghusga sa paningin ni Miren. Ngunit nang magsalita si Robert, ang kanyang boses ay tila isang malambing na awit na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng pagdududa sa kanyang isipan. Miren, minsan ang Diyos ay naglalagay ng mga tao sa buhay natin hindi para pahirapan tayo, kundi para magsilbing liwanag sa gitna ng dilim. Bulong ni Robert. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit habang nagsasalita. Alam ko ang bigat na dinadala mo. Hindi kasalanan ang maghanap ng kapayapaan. Ang kasalanan ay ang hayaan ang sarili mong mamatay sa loob ng isang relasyong wala ng buhay. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang iginalaw ni Robert ang kanyang kamay sa ibabaw ng upuan hanggang sa maramdaman ni Miren ang init ng balat nito sa ibabaw ng kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito ang magaspang at may kalyong kamay ni Jonas na laging amoy bakal at pawis. Ang kamay ni Robert ay malambot, mainit at tila nangangako ng proteksyon. Ang unang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Miren, isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanyang buhay may asawa. Hindi inalis ni Miren ang kanyang kamay. Hinayaan niyang pagsiklopin ni Robert ang kanilang mga daliri sa gitna ng banal na lugar na yon. Ang kabalintunaan ng kanilang ginagawa, ang paghawak sa kamay ng ibang lalaki sa harap ng dambana, ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ngunit kasabay nito ay isang nakalalasing na ginhawa. Para siyang isang taong matagal na nauuhaw na sa wakas ay nakatikim ng malamig na tubig. Kahit na alam niyang ang tubig na yon ay may halong lason. Nang matapos ang kanilang sandali sa loob ng simbahan, lumabas sila sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim ng dapit hapon. Huminto si Robert at tinitigan ang mga mata ni Miren nang may matinding pakiusap. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa mga balikat ng babae. Tila ba ayaw siyang pakawalan sa realidad ng kanyang malungkot na buhay. Miren, ang ugnayang ito, ang pagkakaibigang ito, ay atin lamang. Ang boses ni Robert ay naging seryoso at puno ng babala. Huwag mong sasabihin kay Jonas ang tungkol sa pagkikita natin. Alam mo ang ugali ng mga lalaking katulad niya. Hindi nila maiintindihan ang lalim ng nararamdaman natin. Magagalit siya sa atin at baka saktan ka lang niya. Iwanan natin ang lahat ng ito sa pagitan nating dalawa at ng mga pader ng simbahang ito. Maaari mo ba akong pangakuan, mahal? Ang tawag na mahal ay tila isang matamis na patalim na bumaon sa puso ni Miren. Tumango siya. Ang kanyang isipan ay naglalaban sa pagitan ng katapatan sa asawa at ang pagnanasang mapahalagahan. Sa kanyang pag-uwi, dala-dala niya ang amoy ng pabango ni Robert at ang bigat ng isang lihim na tila isang malaking bato na itinaling mahigpit sa kanyang leeg.
handang hilahin siya pailalim sa anumang oras. Ang bawat butil ng rosaryong hinahaplos ni Doña Celeste sa kanyang mga daliri ay tila mga maliliit na batong unti-unting ibinabaon sa pagkatao ni Miren. Kinabukasan, hindi pa man lubos na nakakaahon ng araw, ang boses ng matanda ay muling niyanig ang katahimikan ng bahay. Pinilit niya si Miren na magbihis upang pumunta sa isang sikat na albularyo sa kabilang bayan, isang desperadong hakbang na ayon sa kanya ay lulutas sa sumpa ng pagiging baog ng manugang. Para kay Miren, ang bawat hakbang palabas ng bahay ay tila paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Naglakad sila sa gitna ng kanilang barangay, kung saan ang mga mata ng mga kapitbahay ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa balat ni Miren. Ang mga bulungan ng mga marites sa kanto ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kanilang pagdaan. Iyan ang asawa ni Jonas, di ba? Kawawa naman si Jonas, kay sipag na lalaki, pero mukhang tuyo ang sinapupunan ng nakuha. Ang narinig niyang bulong ng isang babaeng nagwawalis sa harap ng bahay nito. Ang bawat salita ay nagdulot ng matinding hiya na tila isang pulang mantsa sa kanyang mukha. Sa loob ng madilim at mausok na dampa ng albularyo, ang amoy ng lana at pinagsama-samang mga tuyong dahon ay sumasakal sa hininga ni Miren. Sa harap ng maraming tao na naghihintay din, pilit na inihiga ni Doña Celeste ang manugang sa isang papag. Ang bawat haplos ng albularyo sa kanyang tiyan ay tila isang pambabastos sa kanyang dignidad, lalo na nang magsimulang magsalita ang matanda sa isang wikang hindi niya maintindihan habang isinisigaw ang kanyang mga pagkukulang bilang babae. "Ma, please, tama na po. Nakakahiya na." Pakiusap ni Miren, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Ngunit ang tanging tugon ni Doña Celeste ay isang nanlilisik na tingin at ang mas malakas na boses na sadyang ipinaririnig sa lahat ng nakikinig sa labas. "Huwag kang maarte, Miren. Utang na loob mo ito sa anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kailangang magpakamatay sa trabaho ni Jonas. Tiisin mo ito kung gusto mong maging karapat-dapat sa pamilyang ito." Ang sigaw ni Doña Celeste, habang ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa harap ng maraming saksi. Sa dulo ng kanyang pagtitiis, nang tila wala na siyang lakas upang tumayo mula sa kahihiyan, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng dampa. Ang pagbukas ng pinto ng isang mamahaling puting SUV ay tila isang himala sa gitna ng maruming paligid. Iniluwan nito si Robert. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit sa gitna ng impyerno ni Miren. Mabilis na lumapit si Robert. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pag-aalala at galit na pinipigilan. Hindi siya tumingin sa albularyo o sa mga taong nakapaligid. Ang kanyang buong atensyon ay nasa naglulupaging si Miren. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng babae. Isang kilos ng proteksyon na hindi kailanman nagawa ni Jonas sa harap ng kanyang ina. "Enough of this!" Ang boses ni Robert ay mahinahon, ngunit may awtoridad na tila nagpatahimik sa buong paligid. Tumingin siya kay Doña Celeste ng may matalas na mga mata. "Don't ever do this to her again. She is a human being, not an object you can humiliate just because of your beliefs." Wala ni isang salitang naitugon si Doña Celeste. Ang kanyang rosaryo ay tila naging bato sa kanyang kamay sa harap ng kapangyarihan ni Robert. Inalalayan ni Robert si Miren patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat haplos nito sa kanyang siko ay tila isang pangako na hinding-hindi na siya masasaktan muli. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan mula sa mapanghusgang kanto, tumingin si Miren sa rearview mirror. Nakita niya ang anino ng kanyang biyenan na naiwang mag-isa. Ngunit ang mas masakit na imahe sa kanyang isip ay ang kawalan ni Jonas. Sa sandaling kailangan niya ng proteksyon, ang kanyang asawa ay wala. At ang tanging kamay na humila sa kanya mula sa putikan
ay ang kamay ng lalaking alam niyang hindi niya dapat mahalin. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa plastik na planggana ay tila isang paulit-ulit na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng hapon. Nakaupo si Miren sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumulubog sa mapuputing bula ng sabon habang nilalabhan ang mga damit ni Jonas. Ang bawat kuskus niya sa magaspang na tela ng maong ay may kasamang buntong hininga. Amoy ng tuyong pawis, alikabok, at bakal ang humahalimuyak mula sa mga suot ng asawa, mga amoy na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang mundong ginagalawan ni Jonas kumpara sa malinis at mabangong mundo ni Robert. Habang kinukuskos ang isang lumang backpack na laging dala ni Jonas sa trabaho, naramdaman ni Miren ang isang matigas na bagay sa ilalim ng tahi ng sikretong bulsa nito. Sa kuryosidad, dahan-dahan niyang kinapa ang loob hanggang sa makuha niya ang isang maliit na bankbook na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. Nang buksan niya ang unang pahina, tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa kanyang paligid. Ang mga numero sa loob ay hindi lamang simpleng mga digit. Ang bawat deposito ay maliit. Kung minsan ay ilang daang piso lamang, ngunit ang dalas ng mga ito ay nagpapakita ng isang matinding disiplina. Ang huling balanse ay sapat na para sa isang down payment ng isang maliit na bahay. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Miren ay ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa huling pahina. Sa sulat kamay ni Jonas na medyo mabuhay dahil sa pagod, nakasulat ang mga salitang, "Para sa bahay natin sa Cavite, para sa baby na pinapangarap ni Miren, konting tiis pa, mahal ko." Napabitaw si Miren sa bankbook. Hinayaan itong mahulog sa tuyong bahagi ng semento. Ang kanyang mga kamay, na puno ng bula, ay nanginginig. Sa bawat sandali na iniisip niyang pinababayaan siya ni Jonas, sa bawat oras na nagrereklamo siya sa kawalan nito ng kibo, ang asawa pala niya ay dahan-dahang nag-iipon ng kanyang buhay, sentimo por sentimo, para lamang matupad ang kanyang mga pangarap. Ang katahimikan ni Jonas ay hindi pala kawalan ng pakialam, kundi isang uri ng sakripisyong walang ingay. Tumingin siya sa lumang sapatos ni Jonas na nakalagay sa tabi ng pinto. Pudpod na ang swelas at may butas na sa gilid. Hindi bumibili ng bagong gamit ang asawa niya dahil ang bawat pisong matitipid nito ay inilalaan para sa kanilang hinaharap. Isang matinding alon ng pagsisisi ang humampas sa dibdib ni Miren na tila ba malulunod siya sa sarili niyang guilt. Paano niya nagawang pagdudahan ang katapatan ng lalaking ito? Paano niya nagawang hawakan ang kamay ng iba habang ang asawa niya ay unti-unting nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa kanya? Sa gitna ng kanyang pagluha, ang screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa malapit ay biglang nagliwanag. Hindi ito gumawa ng tunog, ngunit ang pagkutitap nito ay sapat na para makuha ang kanyang atensyon. Ang pangalan ni Robert ay muling sumulpot, isang paalala ng mundong unti-unting humihila sa kanya palayo, sa kanyang katapatan. "Miren, I'm just outside your street. I have something for you, something to make you smile. Can you come out for just a minute?" Tumingin si Miren sa bankbook sa semento at pagkatapos ay sa nagliliwanag na cellphone. Ang kanyang puso ay tila isang lubid na hinihila ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang isa ay ang katotohanang masakit ngunit tapat, at ang isa ay ang kasinungalingang matamis at mapanukso. Sa kanyang pag-aalinlangan, naramdaman ni Miren na ang bawat desisyon niya mula sa sandaling ito ay magtatakda kung siya ba ay mananatiling tapat sa sakripisyo ng asawa o tuluyan ng malulunod sa piling ng lalaking nag-aalok ng ginhawang may kalakip na lason. Ang mundo ni Miren ay dahan-dahang umiikot, tila isang trumpo na nawawalan na ng balanse sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang bankbook ni Jonas na hawak niya ay tila naging napakabigat, isang dokumento ng pag-ibig na nagpapaalala sa kanyang sariling pagtataksil.
Ang amoy ng sabon sa kanyang mga kamay ay biglang hinaluan ng isang malansang amoy na nagpabaligtad sa kanyang sikmura. Sinubukan niyang humakbang patungo sa sampayan, ngunit ang bawat galaw ng kanyang paningin ay tila mga alon sa dagat na humihila sa kanya pailalim sa kadiliman. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na semento ay hindi sinamahan ng anumang tinig. Tanging ang marahang pagdulas lamang ng bankbook mula sa kanyang kamay patungo sa putikan. Nang magdilat siya ng mata, ang mapuputing kisame ng isang klinika ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay amoy alkohol at malinis na tela, isang amoy na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, ang isang nurse ay maingat na nag-aayos ng suwero, ngunit ang tinig na nagpabalik sa kanyang buong diwa ay hindi kay Jonas, kundi ang malambing at mapanuring boses ni Robert na nakaupo sa isang silya sa sulok ng silid. "Gising ka na pala, Miren," ang sabi ni Robert. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat anggulo ng mukha ng babae. "Nakita ka ng kapitbahay niyo na nakahandusay sa labas. Buti na lang at tumawag ka sa akin kanina, kaya nalaman ko kung nasaan ka. I brought you here." Bago pa man makasagot si Miren, pumasok ang isang doktor, may hawak na folder at isang maliit na ngiti sa mga labi. "Mrs. Vergara, normal lang ang pagkahilo mo. Sa unang 3 buwan ng pagbubuntis, talagang sensitibo ang katawan ng isang babae. Congratulations, magiging ina ka na." Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Miren. Pagbubuntis. Ang pangarap na 8 taon nilang hinintay ni Jonas. Ang dahilan kung bakit nagpapakamatay sa trabaho ang kanyang asawa. Ngunit sa halip na ligaya, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang mga ugat. Sa loob ng kanyang isipan, mabilis niyang binilang ang mga araw at gabi. Ang mga gabing pagod na pagod si Jonas at ang mga hapon kung kailan naging masyadong malapit ang distansya nila ni Robert. Sino? Sino ang ama ng buhay na nasa loob niya? Tumingin siya kay Robert. Umaasa na makakakita ng saya o kahit anong positibong reaksyon. Ngunit ang nakita niya ay isang anyo na hindi niya kailanman inakala. Ang mapagmahal na maskara ni Robert ay dahan-dahang natunaw. Ang kanyang mga mata na laging puno ng awa ay naging matigas at tila may itinatagong panganib. Ang mga labi nito na laging nagbibitiw ng matatamis na salita ay naging isang tuwid na guhit ng pagkabahala at pandidiri. Dahan-dahang tumayo si Robert at lumapit sa gilid ng kama ni Miren. Ang kanyang anino ay tila isang madilim na kumot na bumalot sa babae. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang bibig ay malapit na sa tainga ni Miren. Sapat na upang maramdaman nito ang malamig na hininga ng lalaki. "Isang sanggol, Miren." Bulong ni Robert, ang tono ay wala ng bakas ng tamis, kundi isang babalang tila isang matalas na patalim. Ang pangarap na ito ay magiging isang malaking bangungot para sa ating lahat. Isipin mo, ano ang sasabihin ng asawa mo kapag nalaman niyang ang himalang hinihintay niya ay maaaring hindi sa kanya? Isipin mo ang kahihiyang idudulot nito sa'yo. Nanginig ang buong katawan ni Miren. Ang balitang dapat ay pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay ay naging isang sumpa sa loob lamang ng ilang segundo. Tumingin siya sa bintana ng klinika at sa kanyang isip, nakita niya ang mukha ni Jonas na puno ng pag-asa habang hawak ang bankbook. Ang asawang hindi alam na ang pinaghirapan niyang kinabukasan ay kasalukuyang winawasak ng lalaking pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa. Isang pagkakamali ang batang iyan, Miren. At ang mga pagkakamali ay itinatama, hindi pinapalaki. Ang boses ni Robert ay tila isang matalim na piraso ng yelo na idiniin sa lalamunan ni Miren. Wala na ang malambing na tono ng isang tagapagligtas. Ang natira ay ang malamig at kalkuladong tinig ng isang taong nangangalaga lamang sa sariling pangalan. Sa loob ng maliit na silid ng klinika, ang bawat hininga ni Miren ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang mga kamay
ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay na bago pa man maisilang ay itinuturing na ng mundong ito na isang sumpa. Tumayo si Robert at dahan-dahang lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga sasakyang dumadaan sa labas ng may mapagmalaking anyo. Let's be realistic, Miren. Isipin mo si Jonas. Isipin mo ang sakripisyo niya. Kapag nalaman niyang nagdadalang tao ka at may posibilidad na hindi siya ang ama, ano sa tingin mo ang gagawin niya? He will look at you with disgust. Itatapon ka niya sa kalsada na parang basurang walang pakinabang. Hinarap siya ni Robert. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng balatkayong habag na ngayon ay nakakasuka na para kay Miren. At ako? I have a reputation to protect. My foundation, my children, my standing in the church. Hindi ko hahayaang sirain ng isang sandali ng kahinaan ang lahat ng pinaghirapan ko. I can give you the money. May alam akong klinika na tahimik at mabilis. This is for your own good, Miren. Para hindi ka na mahirapan pa. Ang mga salitang para sa kabutihan mo ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng paggalang ni Miren sa lalaking ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na kulay ni Robert. Hindi isang anghel na bumaba mula sa langit, kundi isang lobong nagsuot ng damit tupa upang makalapit sa isang sugatang biktima. Ang bawat pagmamalasakit nito noon ay tila mga pain lamang upang makuha ang kanyang tiwala at gamitin ang kanyang kalungkutan bilang isang laro. Isang loose woman. Iyan ang itatawag nila sa iyo, Miren. Pagpapatuloy ni Robert, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang mahirap na empleyadong nangarap ng mataas. Huwag mong sirain ang buhay mo para sa isang bagay na wala namang katiyakan. Correct the mistake now, habang maaga pa. Naramdaman ni Miren ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang bawat salita ni Robert ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang lalaking minsang nag-alok ng sandigan ay siya ring lalaking ngayon ay humuhukay ng kanyang libingan. Ang bawat pangako ng pagpapahalaga ay napalitan ng pananakot at pangungutya. Nang iwan siya ni Robert sa loob ng klinika upang ayusin ang mga bayarin, si Miren ay nanatiling nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ng paligid ay niyanig lamang ng marahang pag-ugong ng kuryente sa kisame. Sa kanyang isipan, tila nag-uunahan ang mga imahe. Ang bankbook ni Jonas na puno ng pawis at luha at ang malamig na mukha ni Robert na tila isang hukom na naghahatol ng kamatayan. Nakatayo siya ngayon sa gilid ng isang bangin at sa bawat desisyong gagawin niya, alam niyang may isang buhay na nakataya. Ang tanong na nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa ay hindi na kung sino ang ama, kundi kung meron pa bang natitirang piraso ng kanyang sarili na hindi pa nawawasak ng kasalanan at panlilinlang. Ang bawat pintig ng orasan sa dingding ng klinika ay tila isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa sentido ni Miren. Pagkaalis ni Robert, ang bawat segundo ng kanyang pag-iisa ay punong-puno ng takot. Ngunit ang takot na yon ay biglang napalitan ng isang matinding kaba nang ang kanyang telepono ay muling magliwanag sa kanyang palad. Hindi ito mensahe mula kay Robert, kundi isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, ang boses ng isang lalaki ay nagmamadali, puno ng hingal at kataranta. Si Mang Carding iyon. Ang balitang hatid niya ay tila isang malakas na kulog na nagpaguho sa mundo ni Miren. Si Jonas ay nahulog mula sa ikatlong palapag nang gusaling inaayos nito. Ang init ng araw at ang labis na pagtatrabaho ay tuluyan ng kinuha ang lakas ng kanyang asawa. Ang marahas na pagdapat ng katawan ni Jonas sa matigas na semento ay nagdulot ng pinsalang hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Nang makarating si Miren sa emergency room ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ilalim ng tubig.
Ang paligid ay puno ng amoy ng dugo, pawis, at ang nakasusukang anghang ng gamot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Doña Celeste. Nakatayo ang matanda sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng pagdadalamhati at isang matinding poot. Nasaan si Jonas? Nasaan ang asawa ko? Ang nanginginig na tanong ni Miren, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa sobrang takot. Sa halip na sagot, ang tanging tinanggap ni Miren ay ang marahas na pagdampi ng palad ni Doña Celeste sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na naging sanhi ng paglingon ng mga nurse at iba pang pamilya ng mga pasyente. Hindi ito isang simpleng sampal ng galit. Ito ay sampal ng lahat ng panunumbat na naipon sa loob ng 8 taon. Ang hapdi sa balat ni Miren ay walang-wala kumpara sa hapdi ng mga salitang kasunod nito. Ikaw ang may gawa nito. Ang hiyaw ni Doña Celeste, ang kanyang daliri, ay nakaturo sa mukha ni Miren habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puot. Ikaw ang malas sa buhay ng anak ko. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala nang nangyaring maganda sa kanya. Pinatay mo siya sa trabaho dahil sa iyong kahilingang magkaanak kahit alam mong baog ka. Ngayon, nakahandusay ang anak ko sa loob, hindi malaman kung muling makakadilat habang ikaw ay narito at nagpapanggap na nag-aalala. Napahawak si Miren sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa malamig na sahig ng ospital. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing buntis siya, na may darating na silay ng liwanag sa kanilang pamilya. Ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Paano niya sasabihin ang balitang iyon sa gitna ng ganitong trahedya? Lalo na't ang lihim ng kanyang pakikipagtagpo kay Robert ay tila isang itim na aninong nakabantay sa kanyang likuran. Lumapit ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso at walang bakas ng pag-asa. Kailangan nating operahan agad ang pasyente. May matinding pagdurugo sa loob ng kanyang ulo at ang kanyang mga spinal bones ay nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi namin magagarantiya kung muli pa siyang makakalakad o kung magigising pa siya. Ang mga salitang iyon ay tila huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Miren. Tumingin siya sa pinto ng operating room kung saan ang taong buong buhay na nagpakamatay para sa kanya ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa isang hininga. Sa kabilang dako, ang mapanghusgang tingin ni Doña Celeste ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagkatao. Mag-isa si Miren sa gitna ng madilim na pasilyo, bit-bit ang isang buhay sa kanyang sinapupunan na hindi niya alam kung magiging biyaya o magiging patunay ng kanyang pinakamalaking pagkakasala. Sana pagising mo balang araw, hindi mo na kailangang isipin kung sapat ba ang kinita natin para sa susunod na buwan. Ang mga salitang iyon ay tila isang multo na bumangon mula sa mga pahina ng isang selyadong sobre na nahanap ni Miren sa kailaliman ng luma at madungis na backpack ni Jonas. Habang ang kanyang asawa ay nakahandusay sa loob ng intensive care unit, napapalibutan ng mga kumukutitap na ilaw ng mga makina at mga tubong nagbibigay ng hiram na hininga, si Miren ay nakaupo sa sahig ng madilim na waiting area. Hawak niya ang lihim na iniwan ng lalaking tila hindi niya kailanman tunay na nakilala. Ang papel ay may mga mantsa ng langis at tuyong pawis, amoy ng bakal at pagsisikap, ang amoy ng 8 taong pananahimik ni Jonas. Dahan-dahang binasa ni Miren ang sulat kamay ng kanyang asawa. Ang bawat titik ay mabuhay. Tila isinulat sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang construction site sa gitna ng hating gabi. Sa bawat pangungusap, ang puso ni Miren ay tila pinipit-pit ng isang dambuhalang bigat. Isinulat doon ni Jonas ang kanyang mga pangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Alam kong pagod ka na sa pagharap sa computer maghapon. Alam kong masakit ang likod mo.
Kaya tinitiis ko ang bawat overtime, Miren. Gusto ko, pagdating ng araw, nakaupo ka na lang sa veranda ng sarili nating bahay sa Cavite. Nanonood sa anak nating naglalaro sa damuhan. Iyon lang ang tanging bayad na hinihintay ko para sa lahat ng pagod na ito. Ang bawat patak ng luha ni Miren ay dahan-dahang bumagsak sa tuyong papel, nag-iiwan ng malalabong marka sa mga salitang isinulat ni Jonas. Ang golden moment na minsang inakala niyang simbolo ng pag-asa ay naging mabigat na paalala ng mga pagkukulang at lihim na unti-unting sumira sa kanilang pagsasama. Doon niya napagtanto na habang tahimik na nagsisikap si Jonas at inuubos ang sariling lakas upang mabigyan siya ng maayos na buhay, siya naman ay unti-unting lumalayo sa pangakong minsan nilang pinanghawakan dahil sa pansamantalang aliw at matatamis na salita ng ibang tao. Ang sulat ni Jonas ay hindi lamang isang pag-amin ng pag-ibig. Ito ay isang testimonya ng isang buhay na sadyang winasak para sa kapakanan ng iba. Nanginig ang kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang bawat sandaling naramdaman niyang mag-isa siya. Ang bawat oras na hinangad niya ang atensyon ni Robert at ang bawat pagkakataong pinag-isipan niyang talikuran ang kanilang pagsasama. Sa harap ng papel na ito, ang lahat ng dahilan ni Miren ay tila naging abo. Paano niya nagawang maging bulag sa pag-ibig na walang salita, ngunit punong-puno ng gawa? Ang bawat katahimikan ni Jonas ay isang sigaw pala ng pag-aaruga na hindi niya pinakinggan. Matapos ang ilang oras ng paghihintay na tila walang katapusan, ang isang nurse ay lumabas at tinawag ang kanyang pangalan. Ang balita ay tila isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagkamalay na si Jonas. Mabilis na tumayo si Miren. Ang sulat ay mahigpit niyang itinago sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang tanging bagay na magbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang asawa? Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng antiseptiko ay tila naging mas matapang. Nakita niya si Jonas. Ang kanyang ulo ay balot ng puting benda at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumubukas. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, umasa si Miren na makakakita ng galit o kahit anong emosyon. Ngunit ang nakita niya ay ang pamilyar na malamig at walang buhay na tingin ni Jonas. Sa halip na yakapin ang kanyang asawa, si Jonas ay dahan-dahang umiwas ng tingin at tumitig sa blangkong pader sa kanyang tabi. Ang bawat hininga nito ay tila isang mabigat na pagsisikap at ang bawat sandali ng pananahimik ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Isang pader na sa pagkakataong ito ay tila hindi na kayang tibagin ng kahit anong pagsisisi. Patawarin mo ako, Jonas. Patawarin mo ako dahil sa gitna ng iyong mga sakripisyo, mas pinili kong makinig sa mga bulong ng isang mapanlinlang na liwanag. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miren ay tila isang matalas na bubog na dahan-dahang humihiwa sa sarili niyang lalamunan. Sa loob ng maliit at malamig na silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mekanikal at paulit-ulit na paghinga ng makinang nakakabit kay Jonas. Nakaluhod si Miren sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kutsyon. Tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito? Inamin niya ang lahat, ang mga mensahe, ang mga pagtatagpo sa simbahan, ang init ng kamay ni Robert, at ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa buhay na nasa kanyang sinapupunan. Walang sigaw, walang galit na sumabog. Ang inaasahang pag-aalboroto ni Jonas ay hindi dumating. Sa halip, ang katahimikan ng asawa ay naging isang dambuhalang bigat na tila unti-unting dumudurog sa bawat buto ni Miren. Nakatingin lamang si Jonas sa kisame, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo sa simula. Ngunit dahan-dahang namuo ang isang matinding kinang ng alat sa kanyang mga mata. Ang bawat butil ng luha na gumuhit sa gilid ng kanyang mga mata patungo sa kanyang mga tainga
ay tila isang tahimik na hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Ang marahang pag-alog ng kanyang dibdib ay ang tanging senyales ng matinding pighati na kasalukuyang sumasabog sa loob ng kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng luha ni Jonas na bumabasa sa kanyang unan ay tila mas malakas pa sa anumang hiyaw. Hindi magawang tumingin ni Jonas kay Miren. Ang bawat sulyap sa babaeng pinag-alayan niya ng kanyang buong lakas ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang lalaki. Ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay ang tunog ng isang pusong tuluyan ng sumuko sa laban. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat oras ng overtime at ang bawat sugat sa kanyang mga kamay ay tila naging walang kabuluhan sa harap ng katotohanang ang taong dahilan ng lahat ng ito ay nakahanap ng sandigan sa piling ng iba. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang iginalaw ni Jonas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa gilid ng kama. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan at ang banta ng pagdurugo sa kanyang spinal column, pilit niyang inabot ang kanyang lumang backpack na nakapatong sa silya. Ang bawat galaw niya ay may kasamang matinding pag-ungol ng sakit na pilit niyang kinikimkim sa loob ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. "Jonas, huwag! Bawal ka pang gumalaw!" Pakiusap ni Miren. Ang kanyang mga kamay ay nagtangkang tumulong, ngunit mabilis na umiwas si Jonas. Tila ba ang dampi ng balat ni Miren ay isang nakapapasong apoy na ayaw na niyang maramdaman muli. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang kalooban, isinakbit ni Jonas ang backpack sa kanyang balikat. Bawat sentimetro ng kanyang pag-usad patungo sa pinto ay tila isang paglalakbay sa gitna ng apoy. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang mabagal at hirap na pagkaladkad ng kanyang mga paa sa malamig na tiles ng ospital. Naiwang nakaluhod si Miren sa gitna ng silid, ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa sarili habang pinapanood ang anino ng kanyang asawa na dahan-dahang nilalamon ng dilim ng pasilyo. Ang bawat yabag ni Jonas na papalayo ay tila isang paulit-ulit na tanong na humihiwa sa kanyang diwa. Paano mo muling bubuuin ang isang basag na salamin kung ang bawat piraso nito ay naglaho na sa gitna ng isang bagyong ikaw mismo ang gumawa? Hanggang kailan kayang dalhin ng isang tao ang bigat ng pagsisisi kung ang tanging naiwan sa kanya ay ang alingawngaw ng isang pintong dahan-dahang nagsasara? Sa kailaliman ng gabing iyon, matapos ang masakit na pag-alis ni Jonas, ang ulan sa labas ng ospital ay tila isang walang katapusang agos ng mga luha mula sa langit. Nakatayo si Miren sa ilalim ng maliit na bubong ng hintayan ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili, pilit, na kumukuha ng init mula sa sariling katawan. Ngunit ang ginaw na nararamdaman niya ay hindi galing sa hangin. Ito ay galing sa katotohanang ang kanyang buhay ay tila isang basag na salamin na hindi na kayang buuin ng anumang pandikit. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Miren, tama na ang pag-iyak. Hindi mababago ng mga luha ang nangyari, pero may magagawa tayo para hindi na ito maulit sa iba." Si Liza iyon, ang kanyang matapat na kaibigan, na may hawak na makapal na folder at isang tablet na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ang mga mata ni Liza ay puno ng determinasyon, isang uri ng lakas na kailangang-kailangan ni Miren sa sandaling iyon. Ipinakita ni Liza ang mga dokumentong nakalap niya. Doon ay nakita ni Miren ang tunay na mukha ng Charity King. Hindi pala siya ang unang biktima. Marami pang ibang babae, mga asawa ng mga overseas Filipino workers, mga balo, at mga tulad ni Miren na naghahanap ng kalinga sa gitna ng kalungkutan, ang nagamit at nalinlang ni Robert. Ginamit ng lalaki ang pondo ng simbahan at ng kanyang mga foundation para lapitan ang mga kababaihan, unti-unting sisirain ang kanilang mga pamilya, at pagkatapos ay itatapon sila kapag wala na siyang mapapala.
Ang puot na nararamdaman ni Miren ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa tulong ni Liza, napagdesisyonan nilang gamitin ang tanging sandatang natitira sa kanila, ang katotohanan. Kinabukasan, sa isang tahimik at mamahaling restaurant, muling nagharap sina Miren at Robert. Ang lalaki ay nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling barong, ang muka ay larawan pa rin ng kabanalan at kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuyuko si Miren. Ang bawat salita ni Robert ay tila mga langaw na nagbubulong sa paligid ng kanyang mga tainga. Wala nang talab ang kanyang matatamis na lason. Miren, huwag kang maging tanga, bulong ni Robert habang maingat na inilalapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng sobreng tumama sa kahoy ay tila isang babala. Sapat ang laman nito para makapagsimula ka ng bagong buhay. Iwanan mo na si Jonas, iwanan mo na ang bayang ito. Kunin mo ang pera at manahimik ka. Isipin mo ang reputasyon ko. Isipin mo ang magiging epekto nito sa mga proyektong tinutulungan ko. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang batang wala namang katiyakan kung kanino galing. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Miren. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at iniharap ito kay Robert. Ang screen ay nagpapakita ng isang live stream na pinapanood na ng libu-libong tao sa social media. Doon, sa harap ng madla, ay nakasalang ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga katiwalian, ang mga testimonya ng ibang mga biktima, at ang kasalukuyang usapan nila kung saan lantad ang kanyang pagtatangkang manuhol. Ang kulay sa mukha ni Robert ay biglang naglaho. Tila ba ang lahat ng kanyang dugo ay dumaloy pababa sa kanyang mga paa. Ang bawat butil ng pawis na lumilitaw sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang pagbagsak. Ang bawat mahinang pag-vibrate ng kanyang sariling telepono sa loob ng bulsa ay ang hudyat na ang kanyang mundo ay gumuho na. Tapos na ang laro mo, Robert. Ang boses ni Miren ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi mo na kailanman magagamit ang kabanalan para sirain ang mga pusong naghahanap lang ng kalinga. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa mga taong nagtitiwala sa iyo ay magiging pako sa sarili mong krus. Nang tumayo si Miren upang lumabas ng restaurant, naramdaman niya ang matinding paggaan ng kanyang dibdib. Habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang magbulungan at ituro ang lalaking minsang itinuring na bayani, si Robert ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa sobre ng perang hindi na makakapagligtas sa kanya. Ngunit sa labas ng gusali, sa gitna ng tagumpay na ito, muling sumagi sa isip ni Miren ang imahe ni Jonas. Ang katarungan para sa kanyang sarili ay nakuha na niya. Ngunit ang tanong na nananatiling nakatusok sa kanyang puso ay kung may katarungan pa bang naghihintay para sa wasak na tiwala ng kanyang asawa. Sa bawat yabag niya palayo sa kaguluhan, ang alingawngaw ng huling mensahe ni Robert ay tila isang madilim na babala. Makuha mo man ang hustisya, Miren, mananatili ka pa ring mag-isa sa dilim. Ang bawat patak ng hamog sa mga dahon ng bayabas ay tila mga pilak na luha na naghihintay na mahulog. Ang hanging simoy mula sa dagat ay may dalang halimuyak ng asin at kalayaan. Nakatayo si Miren sa harap ng maliit niyang tinapay shop sa Batangas. Ang mga mata niya ay nakapako sa dahan-dahang pag-usad ng mga alon sa malawak na karagatan. Higit na ang lumipas, mula nang ang kanyang mundo ay maging abo. Ngunit ang bawat hamon na kanyang nalagpasan ay nag-iwan ng bakas, mga bakas ng sugat na unti-unting naghilom, ngunit nanatiling alaala ng kanyang paglalakbay. Hindi na niya kailangang harapin ang mga matatalim na tingin ng mga kapitbahay sa Quezon City, ang mapanuring boses ni Doña Celeste, o ang nakakalason na mga salita ni Robert. Ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon na ng sariling kapalaran. Si Robert, nawalan ng pangalan at kayamanan, ay nakakulong sa sarili niyang dilim, habang si Doña Celeste naman ay napilitang harapin ang katotohanang
Hindi niya kayang kontrolin ang buhay ng kanyang anak at ang presyo ng kanyang pagmamataas ay ang tuluyang pagkawala ng tunay na ugnayan sa nag-iisang anak. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, ang marahan at pamilyar na tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas ng kanyang tindahan ay kinuha ang kanyang atensyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang puting van na may nakasulat na pangalan ng isang courier service. Isang lalaki na nakasuot ng uniforme ang bumaba dala ang isang maliit na kahon. Para po kay Ma'am Miren, sabi ng rider. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagmamadali. Walang pangalan ng nagpadala ang nakasulat sa kahon, ngunit sa loob, natagpuan ni Miren ang isang pares ng maliliit na sapatos, mga sapatos na perpekto ang sukat para sa isang sanggol. Kasama ng sapatos ay isang simpleng card. Sa loob nito ay nakasulat ang mga salitang tila binigkas ng isang boses na tila hindi na niya naririnig. Sa ngayon, sana pagising mo balang araw, hindi mo na kailangang isipin kung sapat ba ang kinita natin para sa susunod na buwan. Sana maging masaya ka sa kung saan ka man napunta. Hindi ko man maibigay sa iyo ang pangalan ko. Sana malaman mong ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman naglaho. Ito ay nanatili, hindi bilang pag-angkin, kundi bilang isang taimtim na panalangin para sa iyong kapayapaan, Jay. Ang bawat salita ay tila isang bumubulong na paalala ng nakaraan, isang paalala ng pag-ibig na hindi kailanman nabigkas sa salita, ngunit na ipahayag sa bawat patak ng pawis at bawat pagod na hininga. Hindi na kailangan ni Miren ang kasal o ang formal na pag-amin. Ang mga sapatos na ito, ang mga salitang ito, ay sapat na upang ipakita ang kalalim ng pagmamahal ni Jonas. Isang pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit, hindi naghahanap ng pagkilala, at hindi kailanman nagtatapos kahit na ang paglalakbay ng dalawang tao ay nagtapos sa magkahiwalay na landas. Sa wakas, napalitan ng nangiti ang mga luha sa pisngi ni Miren. Hindi ito ang nangiti ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang nangiti ng pagtanggap sa kasalukuyan. Ang pag-ibig ni Jonas ay hindi man naging isang karaniwang kwento ng pagmamahalan, ngunit ito ay isang kwento ng sakripisyo, pagtitiis, at pag-asa na nanatili, kahit na sa mga tahimik na sulok ng kanyang puso. Tumingin si Miren sa anak niyang nakikipaglaro sa buhanginan. Ang kanyang tawa ay tila ang pinakamagandang musika na naririnig niya. Ang kislap sa mga mata ng bata ay tila refleksyon ng walang hanggang pag-ibig ni Jonas. Sa pagkakataong ito, alam ni Miren na siya ay hindi na nag-iisa. Ang alaala ng pag-ibig na yon ay mananatili, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang gabay na magpapatuloy sa kanya sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang tinapay shop sa tabing dagat ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang simbolo ng kanyang pagbangon. Isang lugar kung saan ang bawat tinapay na kanyang ibinebenta ay may kasamang kwento ng pagpapatawad, pagpapalaya, at ang hindi natitinag na lakas ng isang pusong natutong magmahal ng higit pa sa sarili. Ang liwanag ng umaga sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banayad na haplos ng langit sa mundong minsang naging madilim para kay Miren. Habang ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay gumagawa ng isang paulit-ulit at payapang ritmo, ang bango ng bagong luto na pandesal mula sa kanyang maliit na hurno ay humahalimuyak sa hangin. Tila isang patunay ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga abo ng nakaraan. Nakatayo si Miren sa may veranda. Pinapanood ang kanyang anak na si Gabriel na masayang naghahabol ng mga mumunting alimango sa buhanginan. Sa bawat tawa ng bata, naririnig ni Miren ang alingawngaw ng isang pangarap na minsang itinuring na imposible. Ang bawat kislap sa mga mata ni Gabriel ay tila isang buhay na paalala ng lalaking nagbigay ng lahat upang ang pangarap na ito ay maisilang. Si Jonas. Sa loob ng 1 taon ng kanyang paninirahan dito,
Natutunan ni Miren na ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagbitaw sa bigat ng galit at pagsisisi. Napatawad na niya ang kanyang sarili, hindi dahil sa nakalimutan na niya ang kanyang mga pagkakamali, kundi dahil tinanggap na niya ang kanyang pagkatao bilang isang sugatang manlalakbay na natutong muling tumayo. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay hindi na marka ng kahihiyan, kundi mga simbolo ng kanyang katatagan. Alam din ni Miren na kahit hindi na sila muling magsasama ni Jonas, mayroon silang isang uri ng ugnayan na mas malalim pa sa pagsasama sa ilalim ng isang bubong. Ang silent love ni Jonas, ang pagmamahal na amoy bakal, pawis at dugo, ay naging pundasyon ng kanyang kasalukuyang kapayapaan. Nauunawaan na niya ngayon na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging matamis na salita o mga bulaklak. Minsan, ito ay ang tahimik na pagtanggap sa sakit upang ang mahal mo ay makalaya at makahanap ng sarili niyang liwanag. Sa kabilang banda, ang mga anino ni na Robert at Doña Celeste ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang gunita. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpili ni Miren na mamuhay ng marangal at malaya sa kanilang manipulasyon. Ang bawat araw na lumilipas ay isang tagumpay laban sa dilim na minsang sumakal sa kanya. Kinuha ni Miren ang maliit na pares ng sapatos na ipinadala ni Jonas at inilagay ito sa isang espesyal na sulok ng kanilang tahanan. Tumingin siya sa malayo kung saan ang asul ng dagat ay humahalik sa asul ng langit. Sa kanyang puso, mayroon ng katiyakan. Ang buhay ay hindi perpekto. Ang mga pagkakamali ay hindi na mabubura. Ngunit hanggat mayroong pagtanggap, palaging mayroong pag-asa. Ang pag-ibig sa huli ay hindi tungkol sa kung paano mo ito nakuha, kundi sa kung paano mo ito pinahalagahan nang ito ay mawala na. At sa bawat paghinga ni Miren, sa bawat ngiti ni Gabriel, at sa bawat piraso ng tinapay na kanyang hinahati, ang pag-ibig ni Jonas ay mananatiling buhay. Isang tahimik na kumpas na nagtuturo sa kanya patungo sa bukas na puno ng liwanag at tunay na kapayapaan.